Hindi ako namatay. Nasa dormitoryo ng konstruksyon mula 10 taon na ang nakalilipas ako. Nabuhay ako muli. Ito ang upgrade card na ibinigay ng system para sa'yo. Upgrade card. Hindi? Ano ba talaga ang silbi nito? Kapag inilagay mo ang card sa bagay na gusto mong i-upgrade, maaari mo na itong i-upgrade. Totoo ba yan? Na-detect na gusto mong i-upgrade ang katawan mo. Ngayon, lahat ng kakayahan mo sa buong katawan ay pinalakas ng 10 beses. Ngayon, ang pinakamalakas mong puwersa ay 1 tonelada. Ako si Jiang Ming. Isa akong masamang tao. Isang bala, 5 beses kong pinaputok ang baril. Pero hindi ito pumutok. 16.67% lang ang tsansa noon. Kung nakaligtas man ako sa ganoon, titiyakin kong magiging mabuting tao ako. Sa buong buhay ko, napakaraming tao ang nagawan ko ng kasalanan. Paumanhin, Yongzi. Noong nakaraang buhay, nahulog ka sa balon. Tinanggap ko ang 100,000 para manahimik. Sa huli, hindi ko man lang inilibing ang katawan mo. Kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon, sasagipin talaga kita. Tay? Paumanhin. Dapat sinunod ko ang payo mo. Hindi dapat ako naghangad ng 500,000 at nagpabilanggo para kay Xu Hengyuan. Nang araw na ako'y makulong, nagkasakit ka sa puso at namatay. Tay! Yongzi! Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Magiging mabuting tao talaga ako. Alam ba ninyo kung ano ang nangyari sa akin pagkatapos noon? Jiang Ming, mula ngayon, ikaw na ang magiging pinakamahusay na tagapagpatupad ng Hengyuan Real Estate. Salamat, amo. Jiang Ming, ang bahay namin, bigla na lang hindi itatayo. Ang perang ito, ipon ko yan sa buong buhay ko. Jiang Ming, ikaw ay isa lamang aso sa tabi ko. Magrereklamo ka pa tungkol sa Hengyuan Group. Kahit ako ang gumawa ng lahat ng masama, ang mga tao ay iisipin na ikaw, si Jiang Ming, ang may utang sa kanila ng bilyon-bilyong piso para sa demolisyon. Hindi ko inakala na maging isang walang kwentang tao ako. Naging isa akong itinapon ng kapital. Ako ang sinisisi para sa kanila. Ako, si Jiang Ming, ay isang walang kwentang tao. Apat na beses na. Diyos ko. Gusto mo ba akong bigyan ng pangalawang buhay? Hindi ako namatay. Nasa dormitoryo ng konstruksyon mula 10 taon na ang nakalilipas ako. Nabuhay ako muli. Salamat, Panginoon. Sa buhay kong ito, hindi na ako muling magkakamali. Kailangang maging mabuting tao ako. Ikalawa ng Abril. Hindi ko ito malilimutan kailanman. Sa araw na ito, nahulog si Leong sa balon. Gising ka na, Ming. Aming, gising ka na. Shisanyi, Aming, halika, tingnan kita. Hoy, Aming, mabuti naman at wala kang nangyari. Shisanyi. Sandali, wag mo muna akong yakapin. Si Song Shue, nagbebenta siya ng packed lunch sa construction site. Tinatawag siyang Shisanyi ng lahat. Noong nakaraang buhay, palagi niya akong itinuring na tunay na kapatid at inalagaan. Nang ako'y nagpanggap na si Xu Hengyuan at nagkamali ng landas, hindi na kami muling nagkita. Pasensya na. Nabigla lang ako. Kanina ko lang narinig sa mga kasamahan sa trabaho kung na hinimatay ka raw sa construction site. Nabahala ako ng sobra. Okay lang, Shisanyi.
Na heat stroke lang ako. Ay, tingnan mo naman. Inimatay ka na nga. Sasabihin mo pang okay lang. Naaalala ko, noong nakaraang buhay, dahil sa heat stroke ko, nag-iisa si Leong sa pagtatrabaho, kaya nahulog siya sa balon. Ngayon, wala namang... Hubarin mo na ang iyong damit. Hoy! Hoy! Si Sanyi! Hindi naman tama ito! Hoy! San Sanyi? Parang hindi maganda yan. Ikaw, ano ba? Huwag kang mahiya sa akin. Anong kinakatakutan mo? Pinapahubad ko ang damit mo para linisan ang katawan mo, para gumaan ang pakiramdam mo. Hindi. San Sanyi. Yun ba ang ibig mong sabihin? Ako, talaga, hindi na kailangan. May urgent ako. Ako na. Hindi, Aming. Ay. Pasensya na. Aming, huwag kang masyadong magpakahirap sa susunod. Ang bayad sa ospital ng tatay mo. Mag-aambag-ambag kami kasama ng mga kasamahan ko sa trabaho. Salamat. Ming, may sakit ka rin. Sa dormitoryo, walang kuryente sa gabi. Sa gabi, dumito ka sa bahay ko. Gabi na, sa bahay na lang kita matutuluyin. Sa nakaraang buhay, namatay si Leong sa construction site. Kinuhanan ko ang kontratista ng 100,000 pisong hush money. Saka lang naipambayad ang hospital bills ni Papa. Ngayon, paano na kaya? Nararamdaman ko ang determinasyon mong magbago. Dahil muling nabuhay ka. Binubuksan ko para sa'yo ang life upgrade feature. Sinong nagsalita? Pagpapabuti. Anong ibig sabihin nito? Ito ang upgrade card na ibinigay ng system para sa'yo. Upgrade card. Hindi? Ano ba talaga ang silbi nito? Kapag inilagay mo ang card sa bagay na gusto mong i-upgrade, maaari mo na itong i-upgrade. Totoo ba yan? Aba, totoo nga. Little smartphone naging iPhone na. Pansamantala, 3 card ang ibibigay ko sa'yo. Kapag gumawa ka ng mabuti, madadagdagan ang card mo. Ha? 3 lang? Isa pa lang nagamit ko. Nagbago na yung phone. Eto. Ako. Ang lakas naman ng card na to. Gagawin kong 100,000 ang 10 piso para may pag-asa na ang hospital bills ni Papa. Kuya Jiang, may masamang nangyari. Naipit si Leong sa putikan ng balon. Ano? Nasaan na yung rescue na tinawag ng contractor? Oo nga, hindi na talaga kaya nito. Kuya Jiang! Dumating na si Kuya Jiang! Alas 2? Malito Nung nakaraang buhay, malinaw na sinabi ng contractor na nahulog si Leong mga bandang alas 4. Anong nangyari? Paano napunta sa ilalim si Yong? Jiang Ming, yung drill bit natin sa construction, nahulog sa balon, wala rin yung diver ng construction site na to. Sabi ng contractor, basta't ma-recover natin, bibigyan tayo ng 100,000 piso. Naalala ko, bago bumaba sa balon si Yong, parang may ibinubulong siya. May sinabi tungkol sa tatay ni Jiang Ming, kailangang magpagamot agad, kailangan ng 100,000. Bilang kapatid, kailangan siyang tulungan. Tapos si Yong ay, Pero itong bagay na to, ano ba talaga? Nahulog siya sa putikan ng balon. Sino ang makakasagip? Kaya pala si Yong, para sa tatay ko kaya. Hayop na contractor to, niloko niya ako. Tong si Leong! Hoy Kuya Jiang, Kuya Jiang, Pare, noong nakaraang buhay, hindi kita nailigtas. Ngayong nabuhay muli ako, kailangan kong iligtas ang buhay mo. Bilis, ihanda mo ang diving suit ko. Baba ako ngayon para sagipin siya. Kuya Jiang. Wag muna, maghintay na lang tayo. Pumunta na ang kontraktor para tawagin ang rescue team. Noong nakaraang buhay, hindi talaga tumawag ng tao ang kontraktor. Namatay si Yong dahil sa kakulangan ng oxygen. Hindi na ako makapaghintay. Kapag dumating na ang mga tao,
Naubos na ang oxygen ni Yong. Bilis, Kuya Jiangming. Hindi talaga pwedeng gawin yan. Mahigit 70 metro ang lalim ng balon na to. Yung pressure pa lang sa paglusong, nakamamatay na. Oo nga, Kuya Jiang, may sakit ka pa ngayon. Hindi pa nga natin masabi kung makakapaghatak ka pa ng isang tao pataas. Kailangan mo ng lakas na 500 hanggang 600 libra para magawa yon. Si Yong, hindi na natin ililigtas si Yong? Jiangming, hindi naman pwedeng isugal din ang buhay mo. Namatay na ako minsan. Sa buhay na ito, magiging mabuting tao ako at siguradong hindi ako mamamatay. Dahil sinabi ng sistema na kahit ano ay pwedeng i-upgrade. Hindi ko alam kung kasama ang tao, sistema. Gusto kong i-upgrade ang sarili ko. Na-detect na gusto mong i-upgrade ang katawan mo. Ngayon, lahat ng kakayahan mo sa buong katawan ay pinalakas ng 10 beses. Ngayon, ang pinakamalakas mong puwersa ay 1 tonelada. Talaga nga, ang puwersang 1 tonelada ay halos katulad ng isang oso. Sa ganitong puwersa, talagang maililigtas si Yongzi mula sa balon. Bilisan mo. Ihanda mo para sa akin ng diving suit. Jiangming, hindi ka pa nagiging water ghost. Sigurado ka bang bababa sa balon? Hindi ito biro. Tumigil ka na. Ngayon, si Yongzi ay nag-iisa sa ilalim. Isipin mo kung gaano siya kawalang pag-asa. Ako at ang lahat ay nagtrabaho ng magkasama sa construction site ng 5 o 6 na taon. Kung sino man sa inyo ang mahulog, ako ay sasagip sa kanya. Dahil sinabi na ni Jiang yan. Jiang, itali mo ang safety rope na ito. Kapag may mali sa sitwasyon, kalakalin mo ang lubid o pele. Kahit magbuwis ng buhay ang kapatid, ilalabas ka rin namin. Siya. Jiangming, huwag kang mag-alala. Kahit mamatay kami, hindi namin bibitawan. Wala na. Jiangming. Liu, huwag ka nang sumigaw. Mahigit 70 metro ang lalim ng balon na ito. Wala na talaga si Jiang. 20 minuto na lang ang oxygen nila. Kapag dumating na ang rescue team, may pag-asa pa silang mailigtas sina Jiang at Yong. Hoy, anong ginagawa mo? Amo, bumaba si Jiangming para iligtas si Liong. Naputol ang lubid. Ngayon, nakulong din si Jiangming sa ilalim. Ano? O amo, nasaan na ba ang rescue team ngayon? Ang rescue team? Nasa daan na. Pero traffic. Gusto ko lang patayin si Leong. Bakit sumunod pa tong tangang si Jiangming? Sige na. Magkaibigan naman sila. Patay na silang dalawa. Hindi na tayo magkakaproblema sa kanila. Amo, mag-isip ka naman ng paraan. Ang oxygen nila, 20 minuto na lang. Anong magagawa ko? Hindi makakarating ang rescue team. Ang balong yon, mahigit 70 metro ang lalim. Kahit superhero pa siya, mabubulunan at mamamatay sa ilalim. Tulungan niyo siya. Ito. Imposible to. Imposible. Mga tol, dalhin niyo si Yongzi sa ospital. Bilis! Foreman, punta tayo sa tahimik na lugar para mag-usap. Anong pag-uusapan? Sige, usap tayo. Usap na usap. Saan tayo pupunta? Foreman, hindi mo tinawag ang rescue team para iligtas si Leong, di ba? Ano ngayon? Jiangming, nagre-rebelde ka ba? Hindi ako naniniwalang hindi ka namin mapapatumba kahit na marami kami. Sugurin niyo siya. Patayin niyo siya.
Halika. Anong tinitignan nyo? Sige na. Wow, talagang iba na ang katawan ko nang ma-upgrade. Kung hindi ko sinadya, baka napatay ko na siya sa isang suntok. Sina? Huwag kang lalapit. Marunong akong lumaban. Hiya, aray. Magsalita ka. Bakit mo gustong patayin si Liyong? Sabihin mo! Kuya Jiang, nagkamali ako. Sumusunod lang ako sa utos. Si boss ng Hengyuan Ari-Arian ang nag-utos sa akin. Hengyuan Real Estate na naman. Jiang Ming, isa ka lang asong alaga sa tabi ko at naglakas loob ka pang magsumbong sa Hengyuan Group namin. Shu Hengyuan? Hindi mo inaasahan to, di ba? Nabuhay ako muli. Sa buhay kong ito, hindi kita palalampasin. Tatay Jiang, Lolo Jiang, nagkamali ako. Ituring mo na lang akong hangin at palayain mo na ako. Pwede kitang palayain. Pero, Gets ko. May 500,000 piso dito. Ito na ang lahat ng aking ari-arian. Palayain mo na lang ako. umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Sige, aalis na ako. Ay, Pwede kitang palayain. Pero hindi ka palalayasin ng katarungan. Kumusta? Magandang araw. Gusto kong i-report ang aming foreman. Binabati kita sa pagbabago ng iyong kapalaran at sa pagsagip kay Liyong. Gantimpala, isang upgrade card. Ayos. Totoo, biglang may lumitaw na card. Kung magiging 10 beses ang lakas ko, edi 10 beses din ang laman ng bangko ko. Edi may 5 milyon na ako. Tapos i-upgrade ko ulit, edi 50 milyon na. System. Gusto kong i-upgrade ang bangko ko. Tinatanggihan ng system na ito. Ang upgrade card ay para lang sa tunay mong kabutihan. Tinatanggihan ang pag-iiskema. Hindi, pero sobra naman ito. Ay, siya na. May 500,000 ako. Panggagamot kay tatay at kay Yongzi. Okay na rin. Kung talagang gustong patayin ni Shu Hengyuan si Liyong, hindi ganoon kasimple ang gagawin niya. Kahit na malakas na ang kapangyarihan ko ngayon, pero sa sarili kong lakas lang, hindi talaga ako katapat ng Hengyuan Group. Kailangan kong mag-isip ng paraan, gumawa ng mabuti para kumita ng upgrade cards. Wow, tingnan mo. Ang ganda. Totoo. Ang katawan, ang ganda. Grabe. Ang lalaki ay hindi lumingon? Maliban na lang kung may magandang babae. Linyalan, naalala ko. Siya ang campus crush namin noong high school. Sa nakaraang buhay, parang sa isang abandoned construction site sa labas ng lungsod, nagpakamatay siya. Yang, Anong tinitingnan mo? Nobya ko to. Ang anak ni Shu Hengyuan. Shu Hengtian. Dahil sa pagiging mayamang henerasyon niya, marami na siyang nasaktang babae. Kaya pala dahil sa kanya nagpakamatay si Linyalan. Shu Hengtian. Kilala kita. Tigilan mo yan. Nakita ako. Kamusta? Pwede bang hiramin ang bisikleta mo? Kaibigan ko siya. Kailangan kong iligtas siya. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Pwede naman. Pero sa bisikleta mo, makakahabol ka ba sa kanila? Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Babalik ko ito sa iyo. Tumigil ka. Upgrade. Shu Hengtian. Hindi mo inakala. Alam ko ang lugar ng krimen mo. Abandonadong konstruksyon sa silangang labas ng bayan. Matandang kaklase. Sa buhay ko. Hindi ko hahayaan na insultuhan ka. Talagang malas. Ay, nakita ako. Hindi ko kilala ang lalaki. walang problema, binatang Ginoo. Naiwan na siya, tingnan mo ngayon. Binatang Ginoo, pupunta ba tayo sa villa sa labas ng bayan? Bitawan mo ako. Ay, hindi. Gusto ko ang ganito. Stimulasyon sa labas. At ang unfinished building ay pag-aari ng pamilyang Shu. Sino ang mag-aakala na narito ako? Dalhin mo siya. Nagmamadali ako. Halika. Bitawan mo ako. Magandang babae. Dahan-dahan ng pag-enjoy. Ah, Isa.
Lin Yalan, hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Xu Hengtian, bitawan mo ang babae. Pakawalan mo ang babae. Alisin mo ang mga maruming kamay mo. Ikaw yung binatang kanina. Sino ka? Kilala mo ako? Ay! Hoy! Hindi! Kinakausap ko kayo! Ikaw! Anong kinukunan mo? Itatala ko ang mga krimen mo. Ako, Hoy! Task Force! Mag-report ako ngayon! ang anak ng chairman ng Hengyuan Group. Xu Hengtian, dinukot ang babae sa daan. Ipapadala ko ngayon ang lokasyon sa iyo. Hindi ka! Nabaliw ka ba? Naglakas loob kang tumawag para humingi ng tao? Heilong, bago dumating ang task force, agawin mo ang cellphone niya para sa akin. Oo, Ginoo. Sige. Labanan kayong mga masasama. Hindi na kailangang mag-ingat. Mga walang kwenta kayo. Marami kayo. Hindi makapagpatumbas sa isa. Ginoo, hindi inaasahan na siya ay malakas sa suntukan. Ikaw, tanga ka ba? Kunin ang mga armas. Ikaw lang? Nag-aastang bayani pa? Kahit malakas ako ngayon, pero hindi pa makakapantay sa kutsilyo. Isuko mo ang phone. Pwede kong hindi patayin ka. Imposible. Heilong, patayin mo siya. Para sa akin. Ay. Sandali lang. Gumagamit ng kutsilyo, ha? Binatang, gusto mong gamitin ito? Panghiwa ng prutas? Magpakamatay sa amin? Sabi na, mamaya, hindi dapat makatakas ang kahit isa. Huwag kang mag-alala. Ngayon, gusto kong makita paano mo mag-aasta. Paano mo labanan kami. Ito ang huling upgrade card. Sina, Naku, nagmamagic ka dito? halika. Natalo ang isang masamang tauhan. Nasa daan ka ng pagiging mabuting tao, lalong umusad ng isang hakbang. Gantimpala, isang upgrade card. Ano? Iniisip ko pa kung saan ako kikita ng upgrade card. Bakit parang nanginginig ang buong katawan ko? Ginoo, lalaban pa ba tayo? Loko ka ba? Hindi mo ba nakita si Ginoo? Bigla ang natalo silang lahat. Ano pa ang silbi ng paglalaban? Tara, alis na tayo. Hindi. Tinulungan mo ang mga taga-suntok na magkaroon ng hangaring magbago. Ang hangaring magbago ng buhay. Nasa daan ka ng pagiging mabuting tao. Lalong umusad ng isang hakbang. Gantimpala, isang upgrade card. Hoy, kayong mga masasamang tao, kung magiging masama kayo, gawin ninyo ng lubusan. Dahil lang sa inyong ilan, nawalan ako ng ilang upgrade card. Hoy, Xu Hengtian, Kukunin ko sa iyo. Babawiin ko ng kaunti. Wag. Wag kang lumapit. Ako. Jiangming, takbo! May baril siya! Aminado ako na magaling kang lumaban. Pero ano ang silbi noon? Mamatay ka. Mamatay ka. Jiangming, Nakita mo? Ganito ang kahihinatnan ng mga sumasalungat sa akin. wag! Jiangming! Jiangming! Okay ka pa ba? Jiangming, Hoy, cute. Kilala mo siya? Ano siya sa'yo? Ano ang relasyon niya sa'yo? bitawan mo ako! Matigas ang ulo. Sige, hintayin mo. Kunin ko ang cellphone niya. Pumunta tayo sa ibang lugar. Titingnan ko kung matigas pa ang ulo mo. Jiangming, Xu Hengtian, anong gagawin mo? Ito, paano nangyari ito? Tiyak na tinamaan ko siya sa binaril ko. Jiangming, tumakbo ka! May baril siya! Mamatay ka. Napansin ang mortal na peligro sa iyo. Ang iyong pang-itaas ay ina-upgrade na sa bulletproof vest. Mabuti naman, Jiangming. Buhay ka pa. Yalan, sasagipin talaga kita.
Buti na lang sumigaw si Yalan noon. Kung hindi, hindi ako makaka-react agad. Ano? Anong nangyayari? Tiyak na tinamaan ko siya. Imposible to! Imposible! Ang ganda pala ng bulletproof vest na to. Wala man lang sakit. Ang bulletproof vest na ito ay gumagamit ng ultra-high molecular weight ceramic composite armor technology. Nakapasa sa top-level protection certification. Mabisang kayang pigilan ang 7.62mm armor-piercing bullet sa direktang pagpapaputok mula 5 metrong distansya. Ayos? Armor-piercing bullet pa ang kaya nitong depensahan? Kaya pala wala akong naramdaman. Swerte mo lang yan. Hehe, okay lang ako. Sige, subukan mo ako. Paano kaya yan? Anong materyal ang ginamit sa damit mo? Gawa sa Daxia. Buti naman okay ka. Kung wala ka, Jiang Ming, hindi ko alam ang gagawin ko. Itaas ang mga kamay. Huwag kang Tumayo ka at huwag kang gagalaw. Yun. Sandali lang. Ako yung tumawag sa inyo. Sila ang mga kriminal. Kung ganon, ikaw ang pumatay sa mga ito. Ako ang sasaksi, ang mga masasamang ito. Si Kuya Jiang Ming ang pumatay sa kanila. Pagtugis sa mayamang playboy na nangaabuso ng kababaihan at sa kanyang mga bodyguard. Gantimpala, 3 upgrade cards. Iniligtas mo si Lin Yalan mula sa malagim na kamatayan. Nakuha mo ang kanyang tunay na paghanga. Sa iyong pagiging mabuting tao, mas lalo kang sumulong. Gantimpala, 1 upgrade card. Ngayon, meron na akong 4 na upgrade cards. Bigla na lang akong yumaman. Binata, ang grupo nila, marami ng beses gumawa ng krimen, pero hindi namin makita ang ebidensya. Salamat sa iyo ngayon. Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, nakakuha ka ng ebidensya laban sa kanila. Ayos lang, wala yun. Kahit medyo delikado, pero nailigtas ko ang kaklase ko dati. Sa tingin mo pinupuri ka namin. May mga patalim at baril ang mga to. Nagpapanggap ka na parang si Itman. Minalas ka lang ngayon. Sa susunod, kapag may ganyang delikadong pangyayari, tandaan, hanapin mo agad ang aming law enforcement team. Naririnig mo ba? Si. Xiao Jiang, yung tatay ng biktima, ay pupunta para magpasalamat sa'yo. Ang tatay ko. Ang tatay niya ay Lin Yuan. Si Lin Yalan ay ang anak ng pinakamayaman sa Jiangcheng, Lin Yuan. Mr. Lin, mag-usap muna kayo. May mga bodyguard na nakaligtas habang nagkakagulo. Kailangan naming ipagpatuloy ang paghahanap sa kanila. Dalhin siya. Ikaw si Jiang, tama? Ako si Lin Yuan. Tito, ako po. Ako si Jiang Ming. Jiang, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa'yo. Sa pagligtas sa mahal ko sa buhay. Hindi ko alam. Paano kita matutumbasan? Tanggapin mo ang paggalang ko. Tito, hindi po. Sobra-sobra. Sa ganitong sitwasyon, bilang isang lalaki, lahat ay tatapang para tumayo. At saka, si Yalan ay dati kong kaklase. Jiang, ito ang munting pasasalamat ko. Hindi masyadong malaki. Hawakan mo muna. Card galing sa pinakamayaman. Siguro mahigit 1 milyon, di ba? Swerte! Magpapakumbaba muna ako, Tito. Hindi ko talaga ito dapat tanggapin. Tama nga. Sa gitna ng napakaraming tao, iniligtas mo ang anak ko. Paano ko itong 500,000 piso lang ang gagamitin para matumbasan ang kabutihan mo? 5 milyon. Sana'y nagpakumbaba pa kayo ng kaunti, pero binalik mo talaga. Naku, Tito, itong 5 milyon, sapat na talaga ito. Nako, tatay, wag mo na siyang asarin. Ikaw naman, ngayon ay tumutulong ka na sa iba. Wala akong ganoon. Xiao Jiang, dapat sa'yo talaga ito. Nagmamadali ako ng umalis, kaya hindi ako nakapagdala ng ganoong karami. Halika, huwag mong sabihin kulang. Hindi kulang, hindi kulang! 5 milyon yan! Kahit magtrabaho ako sa konstruksyon habang buhay, hindi ako kikita ng ganoong kalaking pera. Naku, salamat po Tito. Xiao Jiang, ano sa palagay mo? Ang anak kong si Yalan, ano ang masasabi mo? Mabuti naman, maganda at mabait ang kalooban. Noong panahon na iyon, siya pa rin sa amin. Ang pinakamaganda sa high school. Kaya, gusto mo? Makipagrelasyon sa anak kong si Yalan? Ha? Huwag na lang po sa pag-ibig, Tito. Tingnan mo, kayo.
Pag naglabas ng pera, 5 milyon agad. Dati, isang simpleng manggagawa lang ako. At saka, nitong mga nakaraang taon, gusto kong mag-focus sa trabaho. Hindi ko balak magkaroon ng relasyon. Hindi problema, ibibigay ko ang pera ko sa'yo. Eh di magkakaroon ka ng pera. Ano ba yan, anak? Bakit ka nagmamadali? Jiangming, maganda ang pagtuon ng isang tao sa trabaho. Pero, mahalaga rin ang pagkakaroon ng pamilya. Di ba? Ah, tama nga po. Sa nakaraang buhay, noong kasama ko si Xu Hengyuan. Si Xu Hengyuan, noong ang pinakamayaman, ay nagpa-funeral para sa anak na babae. Pinapatay siya. Ngayon, kahit buhay pa, siyalan. Sa tingin ko, posible pa rin si Xu Hengyuan na gumawa ng aksyon sa pinakamayaman. Tito, gusto ko po sanang magbigay ng paalala. Mag-ingat po kayo sa seguridad ng inyong bahay. Nakuha ko. Pag uwi ko, palalakasin ko ang seguridad ng bahay namin. Jiangming, narinig ko na sa isang pagkakataon. Nalutas mo ang problema sa 12-12 ng tao. E di ang seguridad ng anak kong babae. Ipapasa ko na sa'yo. Walang problema. Sa gabi? Sa bahay ko. Nagkasala ako sa Heng Yuan Group. Siguradong gaganti siya sa mga taong malapit sa akin. Napakabait ni 13th auntie sa akin. Responsibilidad kong protektahan siya. Yung security door niya ayusin natin. Sige, base sa hiniling mo i-upgrade natin. Ang titanium alloy door ay na-upgrade na nanometal material, makatiis ng isang missile attack. At ang kontrol sa pagbukas at pagsara ay nasa iyo at 13th auntie lang. Missile attack? Sobrang OA naman. Pero okay lang. Aming, bakit ngayon ka lang umuwi? Pumunta ako sa construction site ngayon. May ginawa ako doon. Nagkalat ang flower sa mukha ko. Maglinis ka muna. Gagawa ako ng dumpling para sa iyo. Kain tayo mamaya. Pupunta muna ako sa banyo. Parang hindi sapat ang pagpapalakas lang ng pinto. Talagang hindi sapat. Siguro, ang damit ni Shisanyi, i-upgrade din para maging bulletproof. Mayroon pa ako ng ilang upgrade cards. Shisanyi ay sobrang mabait sa akin. I-upgrade ang damit niya, dapat lang. Ming, ninakaw mo ang damit ko? Siya. Ming, ano ba ang ginagawa mo? Tita Sampay, hindi ganoon ang iniisip mo. Ako, gusto ko lang. Gusto ko lang. Ming, ninakaw mo ang damit ko. Baka gusto mo sa akin. Hindi, Tita Sampay. Makinig ka muna. Ipapaliwanag ko. Ako. Hindi ganoon ang iniisip mo. Huwag ka nang magpaliwanag. Maliligo na ako. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan na magkamali si Tita Sampay sa akin. Hoy! Tita Sampay! Ako. Hindi ko pwedeng hayaan na magkamali ng akala si Tita Tessie sa akin. Hoy! Tita Tessie! Ako. Naku! Nakalimutan ko! Dumoble ng 10 beses ang lakas ko. Hindi. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tita Tessie? Siyempre alam ko, hindi mo sinasadya. Ming, pero yung damit ko, parang napunit mo. Pwede mo ba akong tulungang tingnan? Dahil nasira ang damit ni Tita Tessie, bakit hindi na lang gamitin ang upgrade card para maayos ang damit ni Tita Tessie at sa parehong oras, diretsong i-upgrade ito bilang bulletproof vest? Oo nga, Tita Tessie. Kaya kong ayusin ang damit mo. Maniwala ka sa akin. Ikaw, humiga ka diyan. Tumalikod ka. Tulungan mo akong i-upgrade ang damit ni Tita Tessie. Ito. Bakit? Bakit naging ganito ang damit ni Shisanyi?
Ang upgrade card ay may mga smart features. Aayon ito sa iyong pangangailangan sa iba't ibang oras para i-upgrade ang isang bagay sa iba't ibang gamit. Shisanyi, okay na ang damit ngayon, di ba? Anong nangyari? Ito ay isang... Babala, huwag magsabi sa sinuman tungkol sa upgrade card. Kung hindi, ipagbabawal ang paggamit nito magpakailanman. Shisanyi, hindi ko muna maipaliwanag sa'yo ngayon. Kapag may pagkakataon, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Uuwi muna ako. Meng. Huwag kang umalis. Ming, mahal kita. Mahal na mahal kita talaga. Nag-utang ako sa kaibigan ko. Nag-ipon ako ng kaunting pera para sa iyo. Ito ay 100,000 piso. Kunin mo ito at bayaran ang ospital ng tatay mo. Bakit mo ako ginaganito ng kabutihan? Naalala mo pa ba noon sa construction site? May grupo ng lasing na nang aasar sa akin. Ikaw ang nagligtas sa akin. Noon, marami kang sugat na natamo. Mula noon, natiyak ko na ikaw ay mabuting tao. Shisanyi, tinatanggap ko ang iyong kabutihang loob. Marami pa akong dapat gawin sa buhay ko. Mauna na ako. Aming. Kahit hindi ko alam kung paano ito nagawa ni Aming. Pero gusto ba niya na suot ko ang ganitong damit? Si Aming ngayon ay nasa edad na mainit ang dugo. Pero wala naman siyang sinasabing gusto niya ako o hindi. 3 taon akong mas matanda kay Aming. Baka yun ang pinoproblema niya? Parang maganda ang katawan ni Aming. Parang nahawakan ko ang abs niya. Hindi. Talagang hindi pwede. Kahit may gusto ako kay Aming, at single naman ako, pero may mga bagay na kailangan kong klaruhin sa kanya. Bakit? Bakit kaya naging ganito ang damit ni Tisang Ye? May smart function ang upgrade card. Base sa iba't ibang pangangailangan mo sa iba't ibang oras, i-upgrade nito ang bagay para magkaroon ng ibang function. Ibig sabihin ng smart, kung ang nasa isip ko ay X-ray vision, tapos i-upgrade ang salamin, magkakaroon na ito ng X-ray vision? Oo, pero ang hangarin mo dapat ay mabuti. Kung masama ang intensyon mo, hindi ito papayagan. Ano ba yan? Sino nagsabing masama ang X-ray vision? Gagamitin ko itong X-ray vision para sa mabuting bagay. Okay na ba to? Susubukan ko. Bakit isang layer lang ang nakikita nito? Sa isang upgrade, isang layer lang ang kayang tingnan. Kung i-upgrade ulit, 2 layer na. Kapag na-upgrade sa pinakamataas, makikita mo na ang bakterya sa loob ng katawan. Magiging X-ray glasses na ito. Hindi naman ako doktor. Anong gagawin ko sa ganoon kalalim na X-ray? Jiangming, tulog ka na ba? Tisang Ye, hindi pa ako tulog. Papasok na ako. Anong kailangan mo? Nako, nakalimutan kong tanggalin ang salamin. Talagang bata. Ang lakas ng init mo. Nakalimutan kong tanggalin ang salamin. Ameng, may gusto akong sabihin sa iyo. Sige po, sabihin mo. Bata ka pa. Alam ko ang ilang mga bagay. Galing din ako sa edad mo. Nakaraan, may kaguluhan sa loob. Normal lang yan. Hindi po, Shisanyi. Ano po ang ibig sabihin nito? Sasabihin ko lang sa iyo. Ninakaw mo ang stockings ko kanina. At pinagbihisan mo ako. Wala akong galit. Hindi, ako. Gusto kong baguhin ang damit mo. Huwag ipaalam sa kahit sino. Ang usapin ng upgrade card. Hindi ko na maipaliwanag. Tama na, alam ko na. Late na ngayong gabi. Bukas, maaga kang umuwi. Oy, 13. Wala. Hindi ko na maipaliwanag. Yung, Jiang, narinig ko ang nangyari kanina.
Ikaw ang sumagip sa akin. Hoy, huwag kang umiyak. Magkapatid tayo. Ikaw, mas mabuti ba ang pakiramdam mo? Mabuti kang mabuhay. Labis na ako na nagagalak. Wala akong malaking problema. Sabi ng doktor, buti na agapan mo. Kapag nahuli pa, may problema na. Hey! Magkapatid nga tayo. Kapag wala na ang problema sa katawan mo, ganito. Bukas, sumama ka sa akin. Dadalawin kita para kumita. Ha? Saan pupunta para kumita? Sa lungsod ng Antigo. Kumita ng 1 bilyon mula sa Shuheng Yuan. Oy, Jiangming, hindi ko inakala. Bagay sa iyo ang suit. Ay, hindi ba't siya ang crush natin noong high school? Jiang, paano mo siya nakilala? noong nakaraan, nagkasalubong kami sa daan. Kung hindi dahil sa kanyang posisyon, hindi tayo makakapunta sa antique mall na ito ngayon. Yalan, ito ang matalik kong kaibigan, Li Yong. Kumusta? Jiangming, kung hinayaan mo akong dalhin ka rito, gusto kong ipakilala sa'yo ang lugar na ito. Ay, Hengyuan Antique Mall. Ito ay negosyo ng chairman ng Hengyuan Real Estate, Shu Hengyuan. Lugar para maloko. Ikaw, alam mo pala ang lahat dito? Bakit mo pa ako pinadala rito? Siyempre, sa nakaraang buhay, naging bodyguard ako ni Shu Hengyuan. Nagbantay ako dito ng 2 taon. Hindi ka natatakot na maloko ngayon? Kung sakali, ang 5 million na binigay ng tatay ko sa'yo, nakuha nila. Anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako dito para magpalugi ngayon. Okay lang, kahit nawala ang pera mo, ibibigay ko ulit sa'yo. Ako, ito, kuya, may 5 million ka? Anong kinakabahan mo? Sasabihin ko sa'yo, kapag umalis tayo dito, gusto kong gawin ang 5 million. 20 beses pa. Ito. Sa nakaraang buhay, nagbantay ako dito. Nakita ko ang mga peke na produkto. Hindi mabilang ang naloko. Sa antique mall na ito, may isang treasure na hindi alam ng lahat. Makalipas ang 3 taon. Isang bata, hindi sinasadyang nabasag ang peke na vase. Nakatago sa loob ang treasure na nagkakahalaga ng bilyon. Lumabas sa mundo, sa buhay na ito. Ang treasure ay para sa akin, Jiangming. Totoong antigo ang leon na ito ah. Siguradong nakatsamba ako. 500,000 lang pala ang florera na ito. Ang daming antigo dito ah. Peke lahat ito. Peke lahat? Kuya Jiang, sapat na ang 5 milyon mo ngayon. Huwag mo nang sayangin ang pera mo dito. Ano bang sinasabi mo? Marami pa tayong mga kapatid sa construction site. Sapat kaya ang 5 milyon para sa kanila? Ah, si Kuya Jiang pala ay nag-iipon para sa kanyang mga kapatid. Ang bait mo talaga. Kuya Jiangming, ako na ang bahala sa pera. Uutangin ko na lang sa'yo. Tayo ngayon, huwag na tayong maglaro sa lugar na manloloko ito. Hoy, nandito ako ngayon para hindi ako maloko ng pera nila. Ngayon, hindi lang pera nila ang kukunin ko. Pati itong lugar na mapagsamantala at manloloko ay gigibain ko. Magandang araw po, Ginoo. Unang punta niyo po ba rito? Ako po ang tagapamahala ng tindahang ito. Ako po si Wang Juan. Ano po ang gusto ninyong tingnan, Ako. Titingin-tingin lang muna. Ginoo? Bagong hukay na mga bagay po ba o mga galing probinsya ang hanap ninyo? Kuya Jiang, ano ba ang ibig sabihin noon? Shengwan ay mga bagong hukay na mga bagay. Yun Huang Huo ay mga bagay na kinuha ng mga may-ari ng antique shop sa mga probinsya at kanayunan. Mga nahukay na bagay. Kuya Jiangming, hindi ko akalain na marami kang alam tungkol dito. Oo nga, Kuya Jiang. Matagal na kitang kilala. Ngayon ko lang nalaman na bihasa ka rito. Marami ka pang hindi alam sa akin. Ginoo, kitang-kita pong bihasa kayo. Ano po ba ang partikular na gusto ninyong tingnan? Kitang-kita na mayaman at madaling lokohin ang lalaking ito. Kung makakakuha lang ako ng ilang milyon mula sa kanya, siguradong pagbibigyan ako ng amo. Gusto ko yung florera. Ginoo, sigurado ka ba na gusto mo ang vase na iyan? Ang vase na iyon, pero peke yan, mababa ang pagkakagawa. Sa unang tingin, peke na. Nagkamali ba ako sa pagtingin dito? Hayaan mo akong tingnan muna. Tingnan mo lang. Jiangming, guwapo rin kahit may salamin. Ang ganda ng katawan mo. Kino, nagbibiro ka lang. Marami ang suot ko. Paano mo nalaman? Talaga, ito ang vase. May nakalakip dito ng isang perlas na nagliliwanag sa gabi na may halagang bilyon.
Yun, magpresyo ka. Ginoo, magaling ang mata mo sa pagkilala ng perlas. Sa totoo lang, ang base namin, ito ay galing sa 1,000 taon na ang nakalipas, na hukay sa lumang libingan. Magpresyo. Ganito, Ginoo. Sa tingin ko, sincere ka sa paggusto. 50,000. Ano sa tingin mo? Ano? 50,000. Ang dami. 50 lang? Walang. Libo. Ibibigay mo. Ginoo, ang paraan mo ng pagtawad. Sobrang exaggerated naman. Oo, Jiang Ming 50 piso? Ang liit naman. Ang antique shop ni Xu Hengyuan. Habang mas pinahahalagahan mo ang mga bagay na ganito, lalo silang nanloloko ng mga customer. Kaya kailangan mong magpakita ng walang pakialam. 50 lang ibibenta mo ba o hindi? Kung hindi, aalis na ako. Hoy, Ginoo. Ganito na lang. Babawasan ko ng 1 zero para sa iyo. 50,000. 50. 5,000, kunin mo na. 50? Ibibenta mo ba o hindi? Hindi ibebenta. Aalis na ako. 500. Pinakamababang presyo na ito po. Hindi na pwedeng babaan pa. Sige. Kahit na kumita ng kaunti, pero ang florera na ito, pinakamataas na halaga ay 100 piso. Kahit papaano may kita. Jiang Ming, kahit na hindi ko naiintindihan ang mga antigo, pero ang florerang ito ay halatang peke. Bakit mo binili iyan? Kahit na ang florerang ito ay halatang peke. Pero, Jiang, ito. Kahit na ito ay 500 piso. Pero bakit mo sinira? Ano ang ginagawa mo? Akala mo nalugi ka sa pagbili direktang sinira. Ang tanga mo naman. Ito ang pearl ng gabi. Ano? Sa loob ng bote. May pearl ng gabi pala. Jiang Ming, ang galing mo! Paano mo nalaman na sa bote? May pearl ng gabi? huwag kang magpaikot-ikot sa harap ko. May suot ako ng salamin. Yung maganda. Salamat ha, sa maliit na tindahan ninyo. Nakakuha ng ganitong magandang treasure. Ito talaga ang pearl ng gabi. Diyos ko. Ang kulay at laki ng pearl. Perpekto ang lahat. Ito. Kahit 1 bilyon ang halaga. Ano? 1 bilyon? Congratulations talaga sa iyo. Kuya, haha. Akala mo ba, sa lugar ng Hengyuan Antique Shop, may makakaalis dito na may pera? Masyado kang bata. Sino? Sino ang may lakas ng loob? Maggulo sa Hengyuan Antique City? May tao dito, nakakuha ng bagay na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Iwan ang bagay. Ngayon, pwedeng umalis ang tao. Narinig ninyo lahat? Sa Hengyuan Antique City, nakakuha ng magandang bagay. Nagkapera. Hindi pinapaalis ang tao. Yung bata doon, may lakas pa ng loob magsalita ng nonsense. Ngayon, kung hindi kita, sasapulan ng mukha. Ako ang anak mo. Ikaw. Matagal na nating magkakilala. Narinig kong gusto mo akong bugbugin. Kung hindi mo ako mapapaluhod at mapapasubsob sa sahig, ikaw ang magiging anak ko. Tatay. Ay, malaking pagkakamali lang yan. Oo nga. Paano naman namin kayo pipigilan? Kuya Jiang, ito. Hindi ba ito ang mga bodyguard? Ano ba to? Matagal ko na silang kakilala. Oo, matagal na nating magkakilala. Matagal na magkakilala. Kuya Hailong. Naku, Kuya Hailong. Paano mo siya pinalaya? Itong batang to ay nakakuha ng night pearl na nagkakahalaga ng 100 milyon. Hindi mo siya dapat pinalalaya. Kung pinalaya mo siya, hindi tayo patatawarin ng amo. Ikaw, maliit na tagapamahala. Ano ang sinasabi mo dito? Bakit mo ako sinuntok? Masaya ang tatay ko sa pera niya? Hindi na ako makakaalis? Walang kwenta. Palayasin mo siya ngayon. Hindi ako palalagpasin ng amo. Pero kung hindi ko siya palalayasin ngayon, hindi niya ako palalagpasin. Wala na bang problema ngayon? Aalis na kami. Salamat, ganda. Sasabihin ko sa lahat, ang lahat ng treasure na nabuksan dito ay peke. Nandito ako ngayon para sabihin sa lahat na magbukas ng bagay dito. 10 taya, 10 talo. Ako. Hindi na ako bibili sa inyo. Buti na lang mayroon ka. Kung hindi, baka naisip ko, may pagkakataon ako para makabawi. Yung, ginawa mo ba ang ipinagawa ko? Oy, Jiang, nakausap ko na ang enforcement unit para i-report ang Hengyuan Real Estate Antique Market sa patuloy na panloloko sa pera. Mabuti.
Akala ko pupunta ka para maghanap ng treasure. Kumain ka sa kanila at kinainan mo ang mesa. Sa ganitong lugar, patuloy na nanloloko sa pera. Ang kainan ng mesa ay napakagandang bagay. Ipinahayag mo sa mga customer ang katotohanan sa Hengyuan, antique market at i-report ito. Nakapagligtas ng maraming pamilya. Reward, 10 upgrade cards. Ako ay naging milyonaryo. Yun, may konti pa akong aayusin kay Yongzi. Ikaw muna. Umuwi ka muna. Jiangming, gusto mo bang pumunta sa bahay namin ngayon? Wala si Papa ngayon? Hindi Yung. May dinner date ako mamayang gabi kay Trece Tiyahin. Sa susunod na lang. Sa susunod. Hoy, Jiangge, saan tayo pupunta? Marami pa tayong mga kapatid sa construction site na naghihintay sa atin para magbigay ng bagong trabaho. Ayos, ang galing. Jiangge, ngayon ay may 1 bilyon ka na? E di ang mga kapatid ay siguradong sasama sa'yo. Tara na, ikaw ang umuna. Anong ginagawa nyo? Magpahanay kayo agad. Tara na. Tara, Binabati kita, Ama, sa pagkakamit ng 1 bilyon. Binabati kita, Ama, sa pagkakamit ng 1 bilyon. Ingat po. Mga sira ulo. marunong umayon sa sitwasyon. May pag-asa pa. Huwag ka nang babalik sa gulo. Opo, opo. Paalam mga anak. Bakit? Bakit hindi ko siya kayang suntukin? Hey Long, ang dali-dali mo namang pinayagang makuha niya ang Night Pearl. Amo, hindi mo alam. Magaling makipag-away yung lalaking yon. Jiang Ming ang pangalan niya. Siya ang dahilan kung bakit napasok sa kulungan ang Young Master. Marami sa aming mga kasama ang binugbog niya ng mag-isa. Nagkagulo-gulo kami. Oh. Ang anak ko ba ang sinasabi mong siya ang may kasalanan? Oh, mukhang may galit sa atin sa Hengyuan ang taong ito. Hindi rin siya mabubuhay. Sa totoo lang, mahina ka lang talaga. Nagmamalaki ka pa tungkol sa iba. Panoorin mo na lang kung paano ko siya papatayin. Tapos na yan. Ang usapin kay Lin Yuan, natapos mo na ba? Kamakailan, ang seguridad sa paligid ng pinakamayaman ay hindi ko alam kung bakit biglang dumami. Ang mga taong ipinadala ko ay walang pagkakataong kumilos. At may mukha ka pang magsalita tungkol sa kanya, isa ka ring tanga. Huwag mo nang pakialaman si Lin Yuan. Alamin mo ang lahat ng detalye tungkol sa batang yun para sa akin. At ayusin mo siya. Opo. Mga tol, Oy, Jiang Ming. Si Jiang Ming ang bumalik. Kuya Jiang, bumalik na rin si Yongzi. Mga tol, bumalik na sina Kuya Jiang at Yongzi. Yongzi, okay na ba ang katawan mo? Okay na yon, matagal na. Matibay naman tong katawan ko. Nung pumasok sa balon si Kuya Jiang para iligtas ka, talagang kinabahan kaming lahat. Oo, pero buti na lang. Parang superhero si Kuya Jiang, diretsyong kinarga ka palabas. Hoy, Kuya Jiang, sasabihin ko sa'yo, ang lupit ng bagong kontratista. Huwag ka na sanang bumalik magtrabaho. sa nakaraang buhay, naging mga tauhan ko ang mga tol. Nagsakit-sakit ang katawan. Sa huli, lahat kami ay iniwan ni Xu Hengyuan. Ang pagbabalik ko ngayon, hindi para magtrabaho ulit. Ang pagbabalik ko ngayon, gusto kong ipakilala sa mga tol ang ibang trabaho. Hoy, ayos yon. Gusto na rin naming tumigil. Sa buhay na ito, ako naman ang bubawi sa inyo. Pero, wala rin kaming ibang alam gawin. Sa nakaraang buhay, sumunod sa akin si Kuya Liu, tinanggap ang suntok para sa akin. Pagkatapos, nagtayo ng maliit na karinderya, maayos naman ang negosyo. Kuya Liu, magtayo kaya tayo ng restaurant? Ayos yon. Matagal ko nang gustong magnegosyo. Mag-aambag-ambag tayong magkakasama, kaya nating magtayo ng maliit na kainan. Oo nga. Anong maliit na kainan, Kuya Liu? Nung pumunta kami dito, nabili na namin ang Dihao Hotel. Yongzi, baka naman na-stroke ka ba sa loob ng balon? Kuya Liu, ikaw? Kuya Liu, kung hindi ka man naniniwala sa kanya, sa akin naman maniwala ka. Nabili na namin ang Dihao Hotel. Ang hotel na ito, ipagkakatiwala ko sa iyo ang pamamahala. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Pero ang Dihao Hotel, negosyo yan na mahigit 20 milyon. Kuya Liu, tingnan mo ito. Ano yan? Ay puta. Totoo nga. Totoo talaga. 2 araw lang hindi nagkita. Jiang Ming, paano mo nagawa yan? 2 araw na hindi kita nakita. Jiang Ming, paano mo ginawa? Kuya Jiang, ang galing mo talaga. Paano nga ba mo ginawa? Kuya Liu, sabihin mo lang, pupunta ka ba sa hotel o hindi? Ay, pumunta ka. Alam kong malaki ang hotel na ito. Natatakot kang hindi mo kaya, tama ba? Pumunta ka, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala.
Kuya Liu, sasabihin ko sa'yo. Ang hotel na ito ngayon, kumpleto na ang lahat ng supply chain. Kailangan lang ng pangkalahatang tagapamahala na mamamahala. Alam kong nagnegosyo ka dati. Ang hotel ay medyo malaki. Pero ipapasa ko ito sa iyo. Kumpiyansa ako. Oo, Kuya Liu, huwag kang tumanggi. Ang ibang mga kasama ay may bagong trabaho rin. Gawin mo lang. Pumunta ka. Gawin mo, Kuya Liu. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Kung ganito ang sinasabi ninyong lahat, gagawin ko. Sige. Kuya Jiang, ano ang bagong trabaho namin? Naalala ko, Xiaosan ay estudyante ng computer science. Dahil walang pera, kaya nagtrabaho siya sa construction site. May mahalagang trabaho ako para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang 3,000. Pumunta ka sa timog para hanapin ang 2 tao para sa akin. Ang isa ay ang pamilyang Ma. Ang isa ay ang pamilyang Lei. At sabihin mo sa kanila, mag-invest ako sa kanilang negosyo. Napakalaki ng timog. Napakaraming kumpanya. Napakaraming tao. Ako. Paano ko hahanapin, Kuya Jiang? Hanapin mo ang pangalan ng kanilang negosyo. Ang isa ay Ali. Ang isa ay Dami. Sige, Kuya Jiang. Gagampanan ko ang trabaho. Kuya Jiang. Ako. Magtatrabaho ka pa rin sa construction site. Ha? Bakit ako pa rin ang maghahakot? Tingnan mo, marami akong kasama. Bakit ikaw lang ang naiwan? Sa construction site? Oo nga. Bakit? Oo nga. Bakit? Jiang Ming, kahit hindi siya magaling sa pakikisama, maasahan naman siya sa trabaho. Si Xiaosong, sa murang edad, sanay na sa lahat ng aspeto ng konstruksyon. Kung hindi lang dahil sa nakaraang buhay, sumunod siya sa maling landas ko, sa hinaharap, sa mabilis na pag-unlad ng real estate, siguradong magiging matagumpay siya. Napakagaling mo sa trabaho sa konstruksyon. Agad kitang itataas bilang pangkalahatang tagapamahala ng proyekto. Tapos, lahat ng lupang ito, tayo ang magtatayo ng sarili nating gusali. Bro Jiang, naubos mo na ang pera? Saan kukunin ang panggastos sa pagtatayo? Naalala mo ba yung nakilala natin kaninang umaga? Si Linyalan? Oo, ang crush natin noong high school. Ang tatay niya ang pinakamayaman sa buong mundo, si Lin Yuan. Pumayag na silang mamuhunan sa atin. Mula ngayon, hindi na natin kailangang magtrabaho para sa Hengyuan Group. Tayo na ang magiging katunggali nila. Anak pala siya ng pinakamayaman? Kung gusto niya si Bro Jiang, ibig sabihin, pwede siyang magpapakasal para maging mayaman? At magmana ng yaman ng pinakamayaman. Tsk! Anong magpapakasal para maging mayaman? Maniwala ka, ang kayamanan ni Bro Jiang ngayon, ang kayamanan niya sa buhay na ito, lampas na kay Lin Yuan. Mga bro, sama-sama tayong magsumikap, okay? Okay, mag-resign na tayo ngayon. Magbitiw sa trabaho. Si, Ngayon, tapos na ang trabaho ng mga kapatid. Tapos na. Ganito, may kailangan akong kausapin sa'yo. Pupunta tayo sa Phoenix KTV, mamaya. Ginoong Jiang, ang bilis mo naman. Ito na ba? Taksil ka na kay Miss Yalan? Sinasabi ko, mayaman ka na ngayon. Ano ba ang nangyayari sa'yo ngayon? Ang sasabihin mo, hindi na makatotohanan. Ilabas mo ang 30 milyon na pinag-iingatan mo. Ginoong Jiang, hindi yon ang ibig kong sabihin. Pero talagang napagod ka nga nitong mga nakaraang araw. Wala namang masama kung magpahinga ka sa KTV. Magpahinga? Anong magpahinga? Ngayon, hindi maganda ang takbo ng Phoenix KTV. Ang may-ari nito na si Jin Feng Huang, gusto ibenta ng mura ang KTV na ito. Ang punta natin doon ay para kunin ang lote na yan. Ang KTV na yon, malapit nang maging bahagi ng pangunahing komersyal na plano. Noong araw, si Xu Hengyuan nakabili ng KTV sa halagang 20 milyon. Pagkatapos, tumaas ang halaga ng lote doon sa 400 milyon. Saka lang siya tuluyang naging isang real estate magnate. Sa buhay na ito, Yongsi, basta makuha lang natin ang KTV na ito, lahat nga ari-arian nga Xu Hengyuan Group. Hindi na makakapantay sa atin. Sir, pakitingnan po ang ledger. Umalis ka na. Kumusta po, Sir Gin? Ako si Jiang Ming. Kumusta, Jiang Ming? Yung amo-amo na yan. Ang tanda-tanda pakinggan. Tawagin mo na lang akong ate. Sir Gin, mukhang nagkakamali po kayo. Narito po ako ngayon para makipagnegosyo sa inyo. Gusto kong bilhin ang Gin Feng Huang KTV na ito, ang lugar na ito. Amo na naman ang tawag. Ate, Ang bait-bait mo naman, Jiang Ming. Pero sabi mo,
Gusto mong bilhin ang lupa ko? Paano ko hindi ka kailanman nakita sa mga gathering ng mga negosyante? Ate, sa totoo lang, kamakailan lang ay nagkaroon ng konting kita. Napakagalante mo talaga, Jiang Ming. Gusto ko ang mga lalaking katulad mo, ate. Sayang, huli na kayo. Presyo, ate. Nakausap ko na ang iba. 20 million pesos. Shu Heng Yuan, di ba? Paano mo nalaman? Yun. Hindi importante kung paano ko nalaman. Handang magdagdag ako ng 10 million pesos. Bilhin ang lupang ito. Ito. Bakit? May chismis na matagal na sa negosyo ang Golden Phoenix. Nagsimula na siyang magduda. Hindi dapat maramdaman niya ang lupang ito ay magbibigay ng kita. Ate, sa totoo lang, ako at ang Shu may matagal na galit. Muntik na niyang mapatay ang kapatid ko dati. Dapat kalaban ko siya. Ay, Jiang Ming, napakamatapang mo talaga. Tunay kang lalaki. Ako, ang ate, gusto ko ang mga taong matapang tunay na lalaki. Kahit napangako na ako sa Shu Heng Yuan pero... Nagsabi ka ng pero, di ba? Ibig sabihin mapag-usapan ito. Kaya may kailangan kong gawin. Gusto ko sa iyo, samahan mo ako ngayong gabi. Tulungan mo ako! Ate, ito ay ang pagsamahan kayo. Sa totoo lang, hindi ko talaga kayang pangakuan. Kuya, para kumita ng pera, baka ikaw, magtiis ka muna. Mabuting kaibigan ka talaga. Tingnan mo ang itsura mo. Ate, nagbibiro lang ako sa iyo. Ate, sa buong bansa may mahigit 100k TV. Sa totoo, magkano man ang halaga ng pagbenta nito, wala akong pakialam. Pero lahat tayo'y nasa labas. Kailangan may patakaran tayo, di ba? Ang negosyo ng KTV ko ay hindi maganda. Pero ang lupa at ang pag-aayos, kung kalkulahin ay nagkakahalaga ng 40 milyon. Alam mo, Shu Heng Yuan, bakit sa pinakamababa na presyo na 20 milyon ay nakipag-usap sa akin? Sabihin mo. Alak kami na nagpapatakbo ng KTV. Sa negosyo, ang pinag-uusapan ay alak. Si Shu Heng Yuan, uminom ng 108 baso ng alak. Kaya kay ate sa mababang presyo na 20 milyon. Kaya gusto mo ba akong uminom ng alak, di ba? Oo nga. Basta ngayon kaya mong uminom ng mahigit 108 baso ng alak, ate, ang magdedesisyon ang KTV na ito ibebenta sa iyo. Pero kung ang maiinom ay hindi aabot sa 108 baso, pasensya na lang. Kahit magbayad ka ng ilang beses pa ang presyo, hindi ibebenta sa iyo ni ate. Usapan yan. Magdala ng alak. Ginoong Kim, medyo marami naman ito, di ba? Si Shu Heng Yuan, uminom ba talaga ng ganito karami noon? Kuya, ito, mahigit 50 degrees ang lakas nito. Uminom siya ng isang anti-hangover, nagsuka ng isang beses, pero naubos niya talaga. Pwede pa palang uminom ng anti-hangover? Sige, inom ako. 109 baso, di ba? Pampawalang lasing to. Kuya Jiang, huwag kang magpakitang gilas. Alam ko naman ang tolerance mo sa alak. Ito, mahigit 100 baso. Kahit uminom ka pa ng pampawala ng lasing, baka hindi mo pa rin maubos yan. Huwag kang mag-alala, hindi ako malalasing. Upo. Ako. Mag-upgrade. Na-upgrade na ang gamot na ito para sa iyo. 10x na mas malakas ang epekto nito. Simulan na natin. Sige. Sa tingin ko, Bossing Jin, walang kwentang uminom ng paisa-isa. Bote-bote na lang tayo. Sige. Itong unang bote, para sa iyo ate. Manatiling bata magpakailanman. Pangalawang bote, dahil magkakilala tayo, tadhana to, para sa iyo ate. Maging masaya ka palagi.
Pangatlong bote. Maligayang kaarawan. Pang-apat na bote. Malayong paglalakbay. Pang-limang bote. Ganap na kagandahan. Ito na yung huling 109 na baso, di ba? Ang dami na naming nainom. Bakit parang wala man lang akong naramdamang pagkalasing? Hindi. Kailangan pa rin magpanggap. Ginoong Jin. Uminom ako ng napakaraming alak. Mas marami kaysa sa 108 baso? Tama? Kuya Jiang, okay lang ba? Huwag kang mag-alala. Jiangming. Napakaraming alak. Nagawa mo ito ng tuloy-tuloy. Ang mga pananalitang pagbati, walang nauulit. Ate, talagang lalong nagiging admirasyon ko sa iyo. Hindi ko alam kung interesado ang kapatid. Makipagnegosyo sa ate. Pag-usapan natin ang negosyo sa ibang pagkakataon. Ang bagay na pinangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Ate, sinasabi ko ang totoo. Sa hinaharap, ang KTV na ito ay para sa iyo. Ang gabi ay mahaba pa. Uminom ka pa ng napakaraming alak. Kaya ngayong gabi, magpahinga sa ate dito sa isang gabi. Uminom ng napakaraming alak. Sa gabi, hindi rin makakagawa ng mga bagay. Sabi mo, Yung, Kuya Jiang, baka dito magpahinga. sa gabi, ang tiyahin Shisan ay pinauwi ako. Ang kapatid ko ay gusto dito. Kaya ganito. Ipapangako ko ang kapatid ko dito. Sige. Huwag kang mag-alala. Siya ay mag-aalaga sa iyo. Jiangming, Kuya Jiang, aalis na ako. Bye, Kuya Jiang. Ate, makakainom lang ako ng 107 baso. Maganda rin. Sansanyi, kanina pa ako sa labas. Abala. May kailangan ka ba agad? Kung tapos ka na, bumalik ka na agad. Naghihintay ako sa'yo dito sa bahay. Wala namang ibang tao dito sa bahay. Sansanyi, huwag ganyan. Madaling magkamali ng akala ang mga tao. Walang tao sa bahay. Wala talagang kahit isa. Naku naman, Sansanyi. Eh di ba? Tayong dalawa lang naman dito. Teka. 2 beses niyang inulit, Sansanyi. Baka naman. May nangyari. Na-upgrade ko na ang pinto ng bahay ni Sansanyi. Hindi dapat makapasok ang mga ibang tao. Kasalanan ko. Huli na akong nakauwi. Tiyak akala ni Sansanyi, ako yung kumakatok, kaya binuksan niya. May tao talaga ngayon sa loob. Oo nga, ang salamin pang x-ray. Si Xu Hengyuan. Nakarating pa talaga sa bahay ko yung hayop na yon. Si Sang Biao, alala yan ni Xu Hengyuan. Dati, magkasama kaming tinawag na itim at puti. Sila ang nagpilit kay Sansanyi na tumawag. 4 na maton ang nasa loob. Mabagsik at walang awa si Sang Biao. Tiyak, may balak sila. Sila ang nag-utos kay Sansanyi na tumawag. Hindi ko pwedeng hayaan na masaktan si Sansanyi. Nakakakita lang itong salaming pang x-ray. Hindi nakakarinig. Paano ko malalaman ang plano nila? May ideya na ako. Kung ang salamin ay nakakapag-x-ray ang earphones, ay siguradong makakarinig ng plano nila. Na-upgrade ang Bluetooth earphones para sa iyo. Pinapalakas ang pandinig mo ng 100 beses. Amo, ang babae sa bahay ni Jiangming ay medyo maganda. Talaga nakakarinig ako ng usapan nila. Nakakarinig ako ng usapan nila. Kung sakali bago dumating si Jiangming, paunahin natin ang mga tropa mag-enjoy. Kung gagalawin mo ang Shisanyi, putulin ang mga kamay mo. Tapusin muna ang batang lalaki. Pagkatapos, gusto mo gawin ano? Ano? Ibinenta ng Jin Fengwang ang KTV sa batang lalaki ng 30 million pesos. Ibinebenta na ni Golden Phoenix ang KTV sa lalaking yon ng 30 million. Sabi nila, type na type niya raw yung lalaki.
Pagbalik ng lalaking yun mamaya, dapat ngayon, patayin mo siya para sa akin. Walang problema. Ganda. Huwag kang mag-alala, mamaya, ikaw naman ang susunod. Shu Hengyuan! Gusto mo pa akong patayin? Ayos, ang lakas ng loob mo. Nakatihin ang mga taong natin sa akin. Mamamatay ka. Ilasa. Si Black Dragon, malakas. Narinig ko, yung lalaking yun magaling lumaban. Anong silbi ng pagiging malakas ni Black Dragon? Sa mundo natin, utak ang labanan. Ikaw, tumayo ka sa likod ng pinto. Pagpasok niya, suntok mo agad siya. Opo. Ayos. Nagtatago ka sa likod ng pinto, ha? Biaosang, ang tuso mo naman maglaro. Ikaw halika. Amo, narinig ko, noong nakaraan, si yung master binaril ang lalaking iyon, pero siya ay hindi nasaktan. Pinaghihinalaan ko, mayroon siyang bulletproof vest. Ano ang plano mo? Umanap ka ng sulok, magtago muna. Opo. Ang bulletproof vest ay kayang pigilan ang bala ulo, pero hindi kayang pigilan ang kutsilyo. Buti na lang nakinig ako. Ang plano nila, mukhang si Shu Hengyuan. Gusto mo akong patayin, kahit na mayroon akong bulletproof vest. Pero hindi rin ako dapat makipagbanggaan sa kanila. Kahit na marami sila, pero si Shi Sanyi ay kanilang hostage. Naisip ko na. Pulis ba ito? Ang mga kriminal na sina Shu Hengyuan at Sang Biao nasa aking bahay. May hostage pa sila ngayon. Sana kayo mag-action agad. Shi Sanyi, ililigtas kita. May tao sa likod ng pinto. Ikaw. Naku, ikaw. Paano mo alam ang lahat? Ang plano mo? Itong lalaki. Paano alam lahat? Ito, hindi maaari. Huwag lumapit, ako ay. Isang hakbang pa sa harap. Ngayon ay pipinsala muna. Itong babae. I-release mo ngayon ang Shi Sanyi. Pwede ko kayong payagan umalis. Totoo ang sinasabi mo? Amo, tayo na. Aming, buti na lang dumating ka. Aming, hindi mo pwedeng hayaan silang umalis. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakaalis. Saan ka pupunta? May nag-report sa iyo, pag-trespass sa pribadong tahanan, at saka sa iyong construction site, nakita namin ang ilang katawan ng mga biktima. Ano pang hinihintay mo? Tara na. Ang nangyari sa construction site, paano nila nalaman? Jiangming, sino ka talaga? Ako ay isang mabuting tao. Ano pang hinihintay ninyo? Tara na. May hawak pang kutsilyo. Tara na. Bilisan mo. Sumunod kayong dalawa. Aming, Kuya Jiangming, narinig kong nasa panganib ka, kaya dali-dali akong pumunta rito. Bunso, nag-aalala talaga sa'yo ang ate mo. Nahuli ninyo ang masasamang tao na nanggugulo sa lugar. Sina Shu Hengyuan at Sang Biao ay tuluyan ng nagpaalam sa kanilang masamang pagkatao sa nakaraang buhay. Gantimpala, card para sa pag-upgrade. 1,000 piraso. tama na yan. Sasabihin ko sa inyo, si Aming ay tao ko na ngayon. Si Kuya Jiangming ay akin. Ikaw ay kay ate. Akin siya! Akin! Kay ate siya. Akin siya! Kuya Jiangming. Ayaw ko na ng card para sa pag-upgrade. Pwede bang bigyan ninyo ako ng card para makapamili?